Isang magandang araw po, Kuya Bari. Isa po ako sa mga solid ninyong tagapakinig sa inyong YouTube channel. Nais ko lang po sanang ibahagi itong nakakatakot naming karanasan noong ako ay binata pa lamang. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Badong. At ito ang nakakilabot kong karanasan noon sa aming baryo. Parehong magsasaka ang mga magulang ko. Kinalakihan ko na ang pagtatanim ng kamote at iba-iba pang klase ng gulay sa kaingin namin sa paahan ng bundok. Maghapon kami sa kaingin at umuuwi lang sa bahay tuwing hapon bago dumilim. Ngunit mula nang magkaroon kami ng mga alagang hayop, bihira na akong pasamahin ni tatay sa kaingin. Bakasyon naman, kaya makakatulong pa rin ako sa kanila kahit sa pagbabantay lang ng mga alaga namin. Ipinalit kasi ni tatay ng ilang sako ng kamote yung 2 kambing kaya nagkaroon na kami ng bagong alaga. May kamahalan ang bentahan ng kambing lalo na kapag may okasyon kaya naisipan iyon ni tatay. May mga inahing manok din kami na nakakulong sa lambat na nakapalibot sa likod ng bahay. Yung lugar kasi namin, Kuya Bari, malayo sa bayan kaya sa mga tanim at mga alaga lang kami kumukuha ng aming kakainin sa araw-araw. Sabado ng umaga, ako lang ang naiwan sa bahay. 5:00 pa lang ay umalis na sina tatay papunta sa kaingin. Nagawa ko ng lahat ng gawain sa bahay. Nakapaglinis at nakapag-igib na rin ako. Itatali ko na lang sana yung 2 kambing sa damuhan malapit sa amin nang mapansin kong may tao sa may tarangkahan. Sino po sila? Tanong ko nang makalapit ito. Ngunit yung matandang lalaki lang ang sumagot. Hinahanap niya si tatay pero ang sabi ko'y nasa kaingin pa sila ni nanay. Nagpakilala naman ang lalaki bilang pinsan ng aking ama kaya pinatuloy ko sila at inalok ng pagkain. Wala naman akong ibang maihahain sa kanila kung hindi nilagang mais at kamote lang. Inilapag ko ang mga pagkain sa mesa at nagpaalam kung pwedeng maiwan ko muna sila sandali para itali ko lang ang mga kambing. Pagbalik ko sa bahay, nagtaka ako, Kuya Bari, noong maabutan ko yung inihain kong pagkain na wala pa ring bawas at mukhang hindi talaga nagalaw. Pasensya ka na, iho. Busog pa kasi kami. Sabi ng lalaki na nagsabing tawagin ko na lang daw bilang Tatay Igme. Kilala raw siya ni tatay at naroon daw sila para pansamantalang manuluyan. Ngunit hindi naman ako makapagpasya dahil si tatay lang ang pwedeng gumawa noon kaya naghintay sila hanggang hapon. Bandang 5:00 na nang makauwi sina nanay at tatay. Pareho pa silang nagulat nang makita ang mga bisita namin. Si Tatay Igme ang nakipag-usap sa aking ama. At base sa nakikita ko sa kanilang 2, mukhang nagkasama na rin sila noon. Yung asawa naman ni Tatay Igme nandoon lang sa labas ng bahay namin. Hindi ko alam kung bakit panay ang tingin niya sa kulungan ng mga alaga naming manok at 2 kambing na nakatali sa puno ng santol. May kakaibang kislap ang mga mata niya, para bang tuwang-tuwa siya sa kanyang mga nakikita. Tinawag ko siya at inalok ng kape, ngunit mariin siyang tumanggi at sinabing hindi raw siya nagkakape. Pagsapit naman ng hapunan, nakapagtataka talaga, Kuya Bari, dahil hindi pa rin kumain iyong mag-asawa. Napaisip ako kung bakit ayaw nila ng nilagang mais at kamote. Mukhang napansin din iyon ni tatay kaya sinabihan niya ako na bumili ng bigas kinabukasan para may maipakain sa mga bisita namin.
Kapag kami-kami lang kasi sa bahay, sanay na kami na hindi kumain ng kanin. Hinanda ko na rin yung tutulugan ng mga bisita namin. Doon muna sila pansamantala sa kwartong tinutulugan ko. Sabi ko naman sa kanila, pwede na ako kahit doon lang sa mahaba naming upuan sa sala, doon ako matutulog, kaya sila na lang muna doon. Dahil matutulog na kaming lahat, hinipan ko na yung ilaw naming bunsol at iniwan na lang sa lamesa. Paglapat pa lang ng likod ko sa aking higaan, narinig ko na nagbubulong-bulungan yung mag-asawa sa kwarto. Hindi ko naman gaanong marinig ang pinag-uusapan nila, ngunit parang nagre-reklamo yung asawa ni Tatay Igme. Hindi ko na lang sila pinansin at pinilit ko na lang makatulog. Mahimbing na akong natutulog ng mga oras na iyon, Kuya Bari, nang magising ako sa paglangit-ngit ng aming pinto. Kahit antok na antok pa, ay iminulat ko ang aking mga mata. Doon ko na napansing nakabukas nga ang pintuan namin sa sala. Bigla akong kinabahan. Kinapa ko ang posporo sa madalas kong pinagtatabihan para magsindi ng ilaw. Muntik na akong mapasigaw nang biglang sumulpot ang asawa ni Tata Igme sa may pintuan namin. Kaagad siyang yumuko nang makita ako, para bang itinatago niya ang kanyang mukha. Tia Berta, saan ho kayo galing? Gabing-gabi na po ah. Hindi siya sumagot. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba iyon, pero may napansin akong mapula sa may kamay niya. Tila parang dugo. Medyo mahina na kasi ang liwanag ng bunsol namin, kaya hindi ko iyon maaninag ng mabuti. At bago pa ako muling makapagsalita, nagmamadali na si Tiyang Berta na bumalik sa kwarto. Umiiling na lang na ibinalik ko ang tingin ko sa nakabukas pa ring pinto. Itinulak ko iyon pasara at siniguradong nakakandado ng maayos bago bumalik sa pagtulog. Kinabukasan, naglakad ako papuntang pabayuhan sa kabilang sityo. Wala namang masasakyang papunta doon, kaya malayo-layong lakaran din talaga ang dadanasin ko para makabili ng bigas. Dagdag mo pa yung maputik na daanan na mas nagpapabagal pa sa aking paglalakad. Noong makaabot ako banda doon sa may mga bahay na, narinig ko yung usap-usapan ng dalawang matanda sa labas ng bakuran habang hawak ang kulay dilaw na lubid. Pambihira pare, napasarap lang ang tulog ko kagabi. Nanakawa na kaagad ako ng kambing. Ha? Anak ng putik, sa akin din eh. Yung mang ilalaban ko sana sa tupada, napurnada pa pre. Pero alam mo, mukhang hindi ninakaw yun eh. Alam mo kasi kagabi, may nakita kaming butil-butil na patak ng dugo papunta sa damuhan. Putya pare, hindi kaya inaaswang tayo rito? Sabi pa noong isang matanda. Malalaki ang hakbang na umalis na ako doon. Mahirap na kung matatagalan pa ako sa pag-uwi. Baka pagbalik ko ay may nawawala na rin sa aming mga alaga. Naniniwala ako na totoo po ang mga aswang. Nakakakilabot pang isipin na hindi lang sila tuwing gabi nakapangbibiktima. Mahina lang sila tuwing may araw pa, ngunit hindi ibig sabihin noon ay wala na silang kayang gawin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Noong makauwi ako sa amin, nagtaka ako nang hindi ko na maabutan doon sina Tatay Igme. Pero hindi na ako nag-isip ng kung ano dahil baka sumunod lang sila kina tatay sa kaingin.
Pagkatapos kong magsaing, pumunta naman ako sa likuran ng bahay namin para manghuli ng inahing kakatayin. Bilin din kasi ni tatay na magkatay ng isang manok para sa hapunan namin. Ngunit bigla akong natigilan nang may mapansin sa mga alaga naming mga manok. Parang may kulang. Binilang ko ulit ang mga iyon. 13 dapat ang naroon pero kulang ng 2. Anak naman, may nagnakaw din sa amin. Tiningnan ko ang bawat sulok ng lambat para makita kung may butas doon na pwedeng lusutan ng mga manok. Ngunit wala naman akong nakita. Nang mga oras na iyon, biglang pumasok sa isipan ko yung narinig ko sa 2 matandang nag-uusap kanina. Aswang! Baka nabiktima na rin ng aswang ang mga alaga namin. Dahil sa pagkawala ng 2 sa mga alaga naming manok, maaga kong kinuha sa pinagtatalian ang mga kambing namin sa takot na baka ito naman ang susunod na mawala. Mahirap na, baka katakot-takot na sermon ang abutin ko kay tatay. Habang hila-hila ko yung 2 kambing, natigilan ako nang may mapansin doon sa may sagingan. Parang may tao. At noong tignan ko yun ng mabuti, may nakita akong isang lalaking nakatalikod. Napakunot-noon na lang ang aking noo nang mapansing parang pamilyar yung damit na suot ng lalaki. Mas lalo ko siyang nakilala nang tumagilid siya. Hindi ako maaaring magkamali. Si Tatay Igme. Tatawagin ko sana siya nang makita ko ang hawak niya. Nanlaki ang aking mga mata nang makitang hawak niya yung nawawala naming inahin. Wakwak ang bandang liig ng manok habang nakatapat sa nakabukang bibig ni Tatay Igme. Kitang-kita ko kung papaano niya nilunok ang dugo mula sa inahing manok. Bumagsak ang pawis ko. Namutla ako noon, Kuya Bari. At bago pa man siya lumingon sa kinatatayuan ko, ay nagmadali akong bumalik sa bahay. Dala ang mga kambing. Pag-uwi nila tatay, sinabi ko kaagad sa kanya ang tungkol sa pagkawala ng 2 inahing manok. At yung nakita ko sa may sagingan. Noong unay hindi naniniwala si tatay. Pero nang puntahan namin mismo yung lugar kung saan ko nakita si Tatay Igme, halos manggalaiti na sa galit si tatay. Hinintay naming bumalik sa bahay yung mag-asawa, ngunit inabot na ng gabi, wala pa rin sila. Habang naghahapunan kami, bigla na lang may bumagsak na kung ano sa bubungan namin. Sa lakas noon, halos mayupi na yung may kalumaan naming yero at doon pa mismo banda sa may sala. Kasunod ng lagabog ay yung nakakangilong ingay na parabang may kumakahig sa aming bubong. Imposible namang pusa iyon. Sa lakas kasi ng ingay, tiyak na mas malaki pa sa pusa ang may gawa noon. Nagkatinginan kami ni tatay. Mukhang pareho kami ng nasa isip. Napaantanda na lang si nanay nang kunin ni tatay ang kanyang itak na nakasuksok pa sa kaluban. Sumigaw siya doon sa may sala at malakas na nagmura. "Umalis ka dyan! Kilala ko kung sino ka. Huwag ang pamilya ko!" Banta ni tatay at saka muli nagmura. Hanggang sa narinig namin na may tumalon doon sa may kulungan ng mga manok. Nagputakan ang mga alaga namin, senyalis na may gumagambala sa kanila. Sinundan ko si tatay na dali-daling lumabas ng bahay. Dala ko nun ang debaterya naming flashlight. At noong tutukan ko ng ilaw ang loob ng lambat, para akong binuhusan ng tubig nang makita ko yung napakalaking itim na aso.
Namumula ang mga mata nitong nakatitig sa amin ni tatay habang tumutulo ang laway na may halo pang dugo mula sa inahing ng ningisay na nasa tabi nito. Hindi ko inaasahan ang sumunod na ginawa ni tatay. Lumundag siya sa loob ng lambat at malakas na tinaga ng itak iyong itim na aso. Kinilabutan kami ng umatungal ito bago kumaripas ng takbo papalayo matapos tumalon sa bakod namin. Nag-alala akong nilapitan si tatay na nooy nakahawak na sa dibdib at galit na galit. Wah, bukas ay malalaman din natin kung sino ang aswang na yan. Hinihingal pang sabi ni tatay. Hinintay naming mag-umaga. Pare-pareho kaming hindi nakatulog dahil sa nangyari. Panay-panay ang tingin namin sa orasan. Hindi pa rin kasi bumabalik si Tatay Igme at ang asawa niya, kaya lalong mas lumakas ang aming hinala. Bandang 7:00 noon nang marinig namin ang malakas na kalampag ng aming tarangkahan. Noong lumabas kami ni tatay, nakita namin si Tatay Igme na nandilisik ang mga matang nakatingin sa amin. Aalis na kami, Kiko. Bumalik lang ako rito para kunin ang mga naiwan naming gamit. Matapang na sabi ni Tatay Igme. Ngunit hindi nagpasindak si tatay. Lalo na nang mapansin naming may malaking benda sa tagiliran ni Tatay Igme. May bakas pa iyon ng dugo at mukhang sariwa pa ang sugat. Anak ng putik ka, ang lakas naman ng loob mong bumalik ka pa rito. Wala kayong mga utang na loob, sigaw ni tatay. Pinatuloy ko kayo at tinanggap ng maayos dito. Pero kami pa ba ang bibiktimahin nyo? Alam kong nahawaan ka ng asawa mo, Igme. Kaya kung ayaw mong matuluyan kita, umalis na kayo rito. Wag na kayong babalik pa. Mula din ng araw na iyon, ni anino ng mag-asaway hindi na namin nasilayan pa sa baryo. Wala na rin kaming nabalitaang nawawalan ng alagang hayop. Kaya nakasisiguro na kaming wala na nga roon si Tatay Igme at ang asawa niya. Doon ko lang din nalaman mula kay tatay na hindi naman daw pala niya tunay na kamag-anak si Tatay Igme. Ito lang daw ang nagpupumilit at nagpapakilalang pinsan niya dahil sa pagiging malapit nila noon sa isa't isa bago pa sila nakapag-asawa. Kung mayroon man kaming natutunan ni na tatay matapos iyon, ay hindi basta-bastang pagtitiwala sa mga bisita kahit pasabihin nilang sila ay mga kamag-anak. Mabuti nang maging maingat bago pa mahuli ang lahat. Isang karanasan ang hindi ko po malilimutan, Kuya Bari, kaya po ako sumulat sa inyong channel. Ngayon lang po ako nakakita ng tunay na aswang ng harap-harapan. Isang mag-asawang aswang ang nakitira sa aming kubo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras. Pagpalain po sana kayo at ang inyong YouTube channel. Lubos na gumagalang, Badong. Isang mapagpalang araw po sa inyo at sa mga taga-suporta ng inyong YouTube channel, Kuya Bari. Madalas ko pong gawing libangan ang pakikinig sa mga kwento niyong talaga namang nakakapanindig balahibo. May ibabahagi din sana akong kwento na sana po ay mapansin din ninyo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Iking at nangyari ang hindi ko makakalimutang karanasang ito noong nasa Quezon pa kami nakatira. Hindi ko na lang po babanggitin kung anong bayan yun at yung pangalan mismo ng baryo. Dagdag pa po, Kuya Bari, binatilyo pa lang ako nang mangyari itong kwentong ito taong 1993. Tahimik ang buhay namin sa baryo.
Yung bahay namin malapit sa ilog kaya hindi namin problema ang tubig na panghugas ng mga plato, panligo, panggamit sa banyo. Yung inumin naman namin po, kinukuha sa bukal sa paanan ng bundok. Napakasimple lang talaga ng buhay namin sa probinsya. Halos walang kaproble-problema. Iking, hanapin mo nga muna kung saan nangitlog yung pabo natin at kumuha ka ng 3 para may ulam tayo. Utos ni tatay ng umagang iyon. May alaga po kasi kaming pabo na paggala-gala lang sa paligid. Hinahanap na lang namin kung saan nangingitlog ito. Wala namang plano si tatay na paramihin iyon kaya nilalaga na lang namin kesa mabulok. Lumabas na ako ng bahay para puntahan yung pinamumugaran ng pabo. Ang alam ko po ay doon lang iyon sa dulo ng taniman ng kamoting baging madalas pumupunta. Ngunit pagdating ko po doon, hindi ko nakita yung pabo. Kaya naman naglakad-lakad pa ako sa paligid lang ng bakuran namin. At noong hindi ko pa rin mahanap ang pabo, umuwi muna ako sa bahay para sabihin kay tatay na magtatanong muna ako sa mga kapitbahay. Baka sakaling nakita nila. Ilan na rin yung napagtanungan ko at malayo-layo na rin yung narating ko sa baryo. Umabot na ako doon sa banda sa pinagbabawalang puntahan lalo na ng mga bata. Madalas kasing gawing panakot sa amin na aswang daw ang mga nakikita banda doon at sino mang maligaw sa teritoryo nila ay hindi na nakakabalik. Ngunit dala ng aking kuryosidad, tumawid pa rin ako sa makitid na tulay sa may kalaliman ding sapa. Doon ko nakita ng mas malapitan pa ang 2 bahay na nakatirik sa masukal na parting iyon ng baryo. Wala talagang ibang bahay maliban lang doon sa 2 halos magkadikit pa. Siguro'y magkamag-anak lang ang nakatira. Kuya Bari, mula sa kinatatayuan ko, nakita ko yung matandang babae na halos umabot na sa lupa ang haba ng kanyang buhok. May malaking kawa sa harapan niya at may kung anong hinahalo doon. Tapos may naamoy din akong parang mabaho, parang malansa. Yung bang parang amoy ng mga karne sa palengke. Parehong-pareho noon. Siguro ay may kinakatay sila. Lalapit na sana ako doon sa matandang babae nang may mapansin ako sa ilalim ng lamesang gawa sa kawayan. Nakadikit iyong lamesa sa puno ng mangga. At doon sa ilalim, nakita ko yung nawawala naming pabo. Hindi ako pwedeng magkamali dahil yung kaliwang paa noon nilagyan ko po ng palatandaan. Kaagad akong lumapit sa mesa para kunin ang pabo namin. At nag-ingay nga iyon ng lapitan ko. Napalingon sa akin yung matandang babae. Kinilabutan ako sa klase ng tingin na ibinigay niya sa akin. Dagdag pa na lumabas din yung isang matandang lalaki na may bitbit na gulok na may bakas pa ng dugo. Napaatras ako at biglang nanginig ang kalamnan ko sa takot. Bumalik sa isipan ko lahat ng mga kwento-kwento tungkol sa mga nakatira doon. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Bagamat natatarantay, pinilit ko pa ring magsalita. Ipinaliwanag ko sa matanda na naroon lang ako sa pagpabakasakaling makita ang alaga naming pabo. Itinuro ko naman ang pabo sa ilalim ng mesa at nang marka nito sa kaliwang paa. Saka ko palang napaniwala ang matanda sa tunay na pakay ko roon. Sa'yo ba yan, iho? Pasensya ka na't nakita lang namin kasing pag-alagala yan sa daan. Hindi naman namin alam kung sino ang may-ari, kaya nagpasya kaming kunin at iuwi. Nakangising sabi ng matandang lalaki.
Hindi ko alam pero parang labag pa sa kalooban ng matanda na kunin ko yung pabo namin. Bago sumagot ay kinuha ko na muna ang pabo para buhatin kahit na may kalakihan iyon. Saka ko na lang pakakawalan pag nakalayo na ako. Hindi kasi ako mapalagay. Para bang maraming nakatingin sa akin ng mga oras na iyon kahit na yung dalawang matanda lang ang nakikita ko. Wala po yun. Sige po, uuwi na po ako sa amin. Bigla akong nagtaka nang pigilan ako ng matanda. Kinabahan pa ako noon dahil nakakatakot talaga ang itsura niya, Kuya Bari. Tipong kahit nakangiti siya sa akin ay nanlilisik pa rin ang kanyang mga mata. Baka gusto mo namang saluhan kami sa almusal, sabi pa niya. Napansin ko ang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Nakatitig lang din siya sa mga mata ko na para bang kinukumbinsi talaga ako na manatili pa sa lugar nila. Mabilis akong nag-iwas ng aking tingin at itinuon ang aking atensyon sa pabong karga-karga ko. Magalang na lang akong tumanggi sa alok ng matanda at sinabing kailangan ko na talagang umuwi. Wala naman siyang nagawa pa nang tumawid na ako sa tulay. At bago ako noon tuluyang makauwi, lumingon pa ako sa dalawang magkalapit na bahay na iyon sa may tawid sapa. Hindi ko mawari kung bakit kakaiba talaga ang pakiramdam ko sa mga nakatira doon. Galit na galit sa akin sina tatay nang sabihin kong nakaabot ako sa may sapa at tuod ko mismo nahanap ang pabo namin. Sana raw hinayaan ko na lang ang pabo dahil baka mapahamak pa ako. Parang gusto ko na tuloy maniwala sa sinasabi nila na mga aswang nga ang nakatira doon. Yung kilos kasi nila hindi pangkaraniwan, Kuya Bari. Hindi pa iyon ang huling beses na nagdulot ng takot sa akin sa mga nakatira sa may sapa. Iyong ikalawang beses. Noong nagkayayaan kami ng aking mga kalaro na manghuli ng gagamba. Ayaw ko na sanang magawi pa sa tawid sapa pero mapilit ang mga kasama ko. Wala naman daw masamang mangyayari sa amin kung magkakasama kami. At sabi pa ng magkapatid, mas marami daw kasing mahuhuling gagamba sa may tawid sapa dahil walang nagtatangkang manguha sa gawing iyon. Yung mga mahuhuli naman namin ay pwedeng ibenta. Pambaon din sana sa eskwela. Ingat na ingat kaming makalikha ng ingay nang makarating kami doon mismo malapit sa dalawang bahay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sinabi ko na lang kina Simo at Tino na umalis na rin kami kaagad kapag nakahuli na kami. At mukhang sinuswerte nga kami, Kuya Bari, dahil marami kaming nakuha at nahuling gagamba. Pauwi na sana kami nang biglang huminto sina Simo. Nang mag-angat ako ng aking paningin, para akong tinakasan ng dugo nang makita ko iyong matandang lalaking nakausap ko noong nakaraan. Gaya ng una ko siyang makita, may dala na naman itong gulok. Napaatras sina Simo at Tino. Halos siksikin na nila ako sa kinatatayuan ko dahil sa kanilang takot. Ngunit sa halip na magalit ay ngumiti pa sa amin iyong matanda. Delikado rito sa gubat, mga bata. Baka matuklaw kayo ng mga ahas dito, sabi nito sa amin. Maya-maya'y nagpakilala iyong matandang lalaki bilang si Mang Nestor.
Biglang nagbago yung pagkakakilala ko sa kanya nang samahan niya pa kami papalabas ng gubat. Sabi pa niya, dumiretso na raw kami sa bahay pag-uwi lalo na't malapit ng dumilim. Mahirap na raw kung iba pa ang makakasalubong namin. At habang nasa daan nga kaming tatlo, nakasalubong namin si Aling Maring na palaging nagtitinda ng suman sa kabilang baryo. Hindi ko alam kung bakit mas gusto niyang magtinda doon kaysa sa baryo namin. Marami din namang pwedeng bumili sa kanya kung lahat ay aalokin niya ng sumang tinda niya. Sa pagkakatanda ko, ilang buwan pa lang mula nang dumating ang matanda sa aming baryo, ngunit nakilala kaagad siya dahil masipag nga raw magtinda at masarap ang kanyang mga tinda. Huminto siya sa paglalakad at nakangiting tumingin sa amin ito. Nagkatinginan kami ng mga kaibigan ko. Sina Simo at Tino nakatingin na doon sa suman na halos kalahati pa ng bilao ni Aling Maring ang dami. Mukhang matumal ang benta niya ng araw na iyon. O mga iho, mukhang pagod na pagod kayo ah. Gusto niyo ba ng merienda? Alok niya sa amin. Bigla ko namang naalala yung bili ni nanay na wag daw tatanggap ng pagkain mula sa ibang tao. Kaya kahit takam na ako sa suma na inalok sa amin ni Aling Maring, ay mariin akong tumanggi sa kanya. Napakunot ang noo ko nang sumama ang tingin sa akin ni Aling Maring. Dumampot siya ng 3 suman at ibinalot pa sa dahon ng saging bago pilit na iniabot sa akin. Ang mga kaibigan ko ng mga oras na iyon, nilantakan na yung sumang binigay sa kanila. Likas pa namang masiba ang 2 iyon, yung bang tipong takot maubusan. "Pstoy, tangkapin mo na iking, kunwari ka pa dyan eh," sabat ni Tino na puno pa ng suman ang bibig. Wala na akong nagawa noon, Kuya Bari, kung hindi tanggapin iyong suman. Kitang-kita ko ang kakaibang ngisi ni Aling Maring bago kami iniwan doon. Ngunit bago ako makarating sa bahay, ibinigay ko sa 2 kasama ko ang 3 suman mula kay Aling Maring. Tiyak kasing malilintikan ako kay nanay kapag nakita niya iyon. Hindi naman ako nakakapagsinungaling kay nanay, kaya mas mabuti nang mag-ingat na lang. Kinabukasan, Kuya Bari, nagtaka ako noon nang hindi dumating sina Simo at Tino sa may basketballan. Doon sana kami magkikita-kita para magbenta ng gagambang nahuli namin. Ngunit inabot na ako ng tanghalian, ni anino ng 2 ay hindi ko nasilayan. Bandang hapon na noon nang magpasya akong puntahan na lang sila sa kanila. At doon na nga ako nagimbal nang makarating sa kanilang bahay. Sina Simo at Tino, nagkukulay ubi na ang katawan habang nakaratay sa banig. Hinang-hina ang 2, para bang hinigop ang lakas nila. Matapos makita ang kalagayan nila, ay pinalabas na rin agad ako. Hindi ako pinapasok ng nanay nila sa kwarto dahil may gagawin daw na orasyon doon ang nakuha nilang albularyo. Naghintay lang ako, Kuya Bari, sa labas ng bahay habang butil-butil ang pawis sa pinaghalong takot at kaba. Wala pa kasing masabing dahilan kung bakit nagkaganoon ang 2. Hanggang sa lumabas na nga iyong albularyo. Narinig ko yung sinabi ng matanda kay Aling Petra. Ayon sa albularyo, na biktima raw ng isang manlalason ang mga kaibigan ko. Tinanong niya si Aling Petra kung mayroon daw bang nakaing kakaiba ang 2 o di kaya naman ay kung mayroon daw nagbigay sa kanila
ng pagkain. Biglang namutla ako noon nang maalalang si Aling Maring pala ang nagbigay sa kanila. Hindi ko na napigilan ang sarili kong makisabat sa usapan para masabi ang tungkol sa kinain ng magkapatid. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ng matandang albularyo. Kasabay noon ay ang pagsilip niya sa labas ng bahay. Doon ko lang din napansin si Aling Maring na nakatayo na sa di kalayuan habang nakatingin sa bahay. Dali-daling lumabas ang matandang albularyo para lapitan si Aling Maring, pero nagulat kaming lahat nang bigla na lang siyang mawala doon mismo sa pwesto kung saan namin siya nakita. Pinuntahan pa namin si Aling Maring sa bahay niya, ngunit gaya ng inaasahan namin ay hindi ito dumiretso doon. Ilang araw ding nagpabalik-balik sa bahay ni Aling Maring ang albularyo kasama ang ilan sa mga tanod sa aming baryo, pero bigo talaga sila na makita pa ang matanda. Ayon sa albularyong gumamot kina Simo at Tino, isa raw aswang na manlalason si Aling Maring. Bali-balita nga rin daw sa kabilang baryo ang ilan sa mga nabiktima nito na nagpagamot din sa parehong albularyo. Sa awa naman ng Diyos, Kuya Bari, nakaligtas naman ang mga kaibigan ko. Mabuti na lang at may mahusay na albularyo sa aming baryo. Kung hindi rin kasi naagapan, baka raw pinaglalamayan na rin ang mga kaibigan ko ngayon. Nagkamali rin kami ng akala sa mga nakatira sa Tawid Sapa. Hindi naman daw pala aswang ang mga nakatira doon, kundi pamilya ng mga manggagamot. Sa katunayan po, Kuya Bari, kamag-anak din pala nila ang albularyong gumamot kina Simo at Tino. Naging aral po sa amin iyon, Kuya Bari, na kahit gaano pa nakakatuksong tumanggap ng libre, mas mabuting maging mapanuri pa rin at mag-ingat sa mga tinatanggap, lalo na kung pagkain. Ganon din po ang basta-basta na lang na paniniwala sa mga sabi-sabi tulad ng pag-aakala namin na aswang ang mga nakatira doon sa Tawid Sapa. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan magpasa hanggang ngayon. Isang karanasan na muntik nang mamatay ang aking mga kaibigan dahil lang sa isang manlalason sa Quezon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. God bless po and more subscribers po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Iking. Magandang gabi, Kuya Bari. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Seth. 23 anyos at nakatira sa Cebu. Ang trabaho ko po ay isang kontraktor, kaya kahit saan ako ma-assign ng aming engineer ay wala akong magawa kung hindi ang sumunod. Dahil sa aking trabaho, marami na akong lugar na napuntahan. Depende kung saan kami makakapirma ng kontrata para sa renovation ng bawat fast food chain na kailangan naming ayusin. Hindi ko naman inaasahang minsan magiging masalimuot pala ang aming pagtatrabaho nang mai-assign ako sa Mindoro. Nagulat kami ng aking mga kasamahan lalo na nang malaman naming sa tuktok mismo ng bundok Halcon kami magtatrabaho. Ayon po sa aming engineer, Kuya Bari, nakahanda na raw ang lahat at kami na lang ang kailangang magpunta doon para masimulan ang trabaho. Hindi na din ako nagtanong pa kasi ang habol ko naman ay tip mula sa mga nakatira doon. May maliit daw kasing pamayanan ang tuktok ng bundok kung saan may sariling pamahalaan.
May mga establishmento, mga residente, ospital, paaralan at marami pang iba. Bali yung suki naming fast food chain ay may branch doon na kailangan naming ayusin matapos sirain ng bagyo noong nakaraang taon. 10 katao lang ang kasama ko. Kakaibang klaseng firm kasi kami. Kakaunti lang pero marami ang nagagawa. Subok na at garantisado pa ng mga nagdaan naming mga customers. Mahirap puntahan ang tuktok ng bundok. Napapalibutan kasi ng napakalaking ilog ang paanan nito. Dumaan kami sa isang hanging bridge ng naglalakad. Sa tingin ko nga halos 3 oras na kaming naglalakad pero mukhang malayo pa. Ayon sa aking amo, ibinaba na raw ang mga materyales doon sa pamamagitan ng helicopter. Gusto ko tuloy manlumo. Di sana pinasakay na lang din kami doon nang hindi kami mahirapan sa pagpunta. Nakakapigil hininga pa naman ang tumawid sa napakalalim na ilog na hindi ko alam kung ano ang pangalan. Bilang na bilang ko kung ilang oras kaming naglalakad at hindi ko mapigilang matawa kapag naiisip na para kaming sundalong isinuong sa isang misyon. Bandang 3:00 ng hapon na kaming nakarating sa baryo at sinalubong naman kami ng kapitan. Anya, isang malaking karangalan daw para sa kanila ang makarating kami sa kanilang tagong pamayanan. Hindi ko tuloy alam kung dapat ba akong matuwa sa mainit nilang pagbati. Para kasing sobra-sobra naman yata ang pag-welcome nila sa amin. Hindi pa naman ako mapakali sa paraan ng pagtitig nila sa amin ng aking mga kasamahan. Pinatuloy nila kami sa isang cottage kung saan kumpleto sa lahat ng pangangailangan namin. Tanaw na tanaw namin ang buong syudad sa ibaba, kaya naisip ko napakaganda pala ng Mindoro. Pagkapahinga ko ay napagpasyan kong maglibot-libot sa buong baryo. Maliit lang naman ito at madaling tandaan kaya nang sabihin ng aking ibang katrabaho na sasamahan ako ay tinanggihan ko na lang sila. Nakita ko ang kanilang munting parke. May simbahan at may sarili pang sementeryo. Dito ako mas nalibang sa kaiikot dahil maganda ang pagkakagawa ng kanilang mga nicho. Mahahalata ang pagkaluma at antigo ng mga ito na kung nagkataong nasa Cebu lang ang nasabing mga libingan ay mapagkakamalan pa itong libingan ng mga engkanto. Pumasok ako doon nang walang paalam. Tingin dito, lingon doon ang ginawa ko. Hindi ko namamalayang napapalayo na pala ako sa tarangkahan kaya ibang labasan na lang ang tinataha ko. Balita ko, mga kilalang tao sa kanilang lugar noong panahon pa ng Amerikano ang mga nakalibing doon. Ngayon ay kahit hindi na kilalang tao, basta kailangan ng mapaglilibingan ay inilalagay na din doon dahil marami nang namamatay na wala nang maayos na mapaglibingan. Hindi na kasi nagtangkapang bumaba ng syudad ang mga tao doon sa hindi namin malamang dahilan. Dati, narinig ko na may bali-balita na may kumakalat raw na virus ng isang hindi mapangalanang sakit ang lugar kaya wala nang nagtangkapang umakyat din ang mga tao galing sa syudad. Sa dami ng ililibing doon ay naka-apartment style na nga lang ang iba. Siksikan sila at pinagtiyatyagaan ang maliliit na espasyo, malagyan lang ng huling hantungan. Lumingon ako sa di kalayuan at napansin ang isang katatabon lang na nicho. Nilapitan ko ito at sinuri. Tingin ko wala pang 1 linggo ang nakalibing doon. Medyo malambot pa kasi ang lupa at parang naghihintay lang na masisemento. Napatalon ako sa gulat nang bigla akong lapitan ng isang kaedad ko lang yatang lalaki.
May hawak na pala at seryoso ang kanyang mukha. Sabi niya, ano raw ang ginagawa ko sa loob ng sementeryo, gayong wala naman akong dapat na ipasyal doon. Kimi akong ngumisi at sinabing naliligaw ako, kaya mabuti na lang at nakita ko siya. Nagpakilala ang lalaki sa akin bilang si Berto, ang sepulturero. Sabi niya, kumanan lang daw ako sa kadumiretso at muling kumanan ay makakauwi na ako sa aming tinutuluyan. Bago ako umalis, marami akong napapansin sa kanya na hindi ko naman kaagad ipinahalata. Tungkol sa kakaiba niyang paraan ng pagtitig sa akin, sa kanyang malilikot na mga kamay at parabang pagiging balisa. Hindi ko tuloy maintindihan kung may sayad ba siya o wala. Umalis ako at hinayaan na lamang siyang pagmasdan akong nakatayo, pero wala naman talaga akong balak na umalis sa sementeryo. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nagtago lang ako sa isang musuleyo at pinagmasdan ang ginagawa niya. Gayon na lang ang gulat ko nang makitang hinukay niya ang libingang nakita ko kanina at hinila pa palabas ang kabaong. Inilabas niya ang bangkay sa himlayan nito. Hindi ako nakapagsalita nang tila ba sako kung buhati ng lalaki ang kawawang bangkay sa gilid at winakwak ang dibdib, saka tinanggal ang mga lamang loob. Kitang-kita ko kung papaano kinatay ng lalaki ang bangkay sa sementeryo at pinaghiwa-hiwa ng maliliit na parte. Dahil sa takot at pagkabigla ko, dali-dali akong tumakbo papalayo. Tuwang-tuwa pa siyang nagsasalitang mag-isa na magiging masaya raw ang selebrasyon nila. Ni hindi ko nga matandaan kung papaano ako nakarating sa aming cottage ng ganoon na lang. Nanginginig ang mga tuhod na ikinalma ko ang sarili nang humahangos namang dumating ang isa sa aking mga construction worker. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Rico. Sabi niya, may nakita raw siyang nagkakatay ng tao sa likurang bahagi ng talon nang maglakad-lakad siya. Natigilan ako at minwestran siyang huwag maingay. Sumilip ako sa may butas na dingding at narinig ang mga pinag-uusapan ng mga residente. Matutuloy na daw talaga ang kapistahan nila at pagbibinyag ng buong bundok halkon. Babaha daw ng dugo at katatakutan ito ng mga tao. Kay laking tanga raw namin nang maniwala kami sa aming engineer na may malaking trabaho kami sa bundok na ito. Gayong mamayang gabi, kami ang magiging pangunahing nilang handa. Sinagilahan ako ng takot sa aking narinig. Hindi ko alam kung totoo ba o hindi ang mga sinasabi nila, ngunit balisang-balisa ako, Kuya Bari, pagkaalis nila. Gusto kong maihi sa labis na takot. Inaya ko si Rico at ang iba pang mga kasamahan namin na maging mapagmatyag. Kinagabihan, maagang natulog ang mga residente. Ang sabi, maaga daw silang gigising para sa pang-araw-araw na trabaho nila, kaya masanay na raw kami. Mas lalo akong kinabahan sa kanilang sinabi. Hindi ako makatulog dahil pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa akin. Hindi ako nakatiis at nag-impake ako ng mga gamit. Walang ingay na ginising ko ang aking mga kasamahan at sinabi sa kanila ang lahat ng narinig at nakita ko kanina. Ngunit hindi lahat ay naniwala, pero hindi ko na sila inapura pa.
Basta kung sino ang gustong sumama, sila lang ang bababa ng bundok. Yung mga naiwan, bahala na silang iligtas ang mga sarili nila. Hindi ko naman sila mapipilit kung ayaw nila. Kumilos na kami ng aking mga kasamahan para sa muling pagbaba ng bundok. Bahala na kung madilim sa daan, kaysa naman lantakan kami ng mga taong nasa bundok pero mga aswang pala. Nakakaisang oras pa lang kami sa paglalakad ay narinig na namin ang hiyawan at sigawan ng mga kasama naming nagpaiwan. Alam kong nagkakagulo na ngayon sa baryo kaya sinabi ko sa aking mga kasamahan na huwag kaming magpapakampante at magpatuloy lang sa paglalakad. Itinago pala sa publiko ang tungkol sa lugar na ito dahil sa takot na baka masira ang imahe ng pamahalaan. Ayaw nilang malamang may kababalaghan pala sa bundok Halcon kung saan ang mga tao doon ay pinaniniwalaang mga aswang. Ako man ay pinagalitan ng aming engineer nang makarating kami sa opisina dahil malaki ang ibinayad sa kanya ng taga-baryo. Hindi ko gusto ang rason niya dahil para niya kaming isinalang sa apoy sa kanyang ginawa. Wala siyang pakialam kahit sinabi ko sa kanya na ang aking ibang kasamahan ay hindi na namin makikita pa. At malamang nilantakan na sila ng mga oras na ito. Isinugal ng aming amo ang mga buhay ng aking mga kasamahan dahil lang sa pera. Galit na nakipagtalo ako at sinabi sa kanya na maghanap na lang siya ng iba pang taong papatol sa kanilang gustong mangyari. Nag-resign ako at agarang umalis matapos niya akong takutin na ipapa-blacklist sa lahat ng construction firm para wala nang tumanggap daw sa akin. Walang takot kong sinabi sa kanya na gawin niya para mabuking ang ginawa niyang pagsusugal sa aking mga kasamahan sa kamay ng mga aswang. Sa ngayon, nagtatrabaho ako bilang isang call center agent, Kuya Barry. Alam ko pong masyadong malayo sa katotohanan ang aking trabaho sa nakagisnan kong kaalaman. Pero at least po dito, ligtas ako at walang kinatatakutan. Sana lang matauhan na ang aming engineer at wag nang ihatid ang buhay ng kanyang mga tauhan sa bundok Halcon na pinamumugaran ng mga aswang. Kuya Barry, ngayon ko lang napagtanto na mayroon palang aswang sa totoong buhay. Akala ko po ay kwento-kwento lang ito. Hindi ko po talaga malilimutan ang itsura ng sepulturerong iyon magpasangga ngayon. Normal lang kung titignan mo siya, ngunit kakilakilabo talaga ang ginawa niya noon. Hindi ko akalaing masasaksihan ko ang isang karumal-dumal na gawain. Kuya Barry, nagpapasalamat din ako dahil naniwala pa rin ang ilang kasamahan ko at sumama sa akin na tumakas sa bundok na iyon. Magpasangga ngayon, tuwing makikita-kita po kami, hindi pa rin talaga maalis ang aming kilabot sa nangyari sa amin noon. Kaya po ako sumulat sa inyo para ihatid sa inyo ang kwentong ito, Kuya Barry. Sa maniwala man kayo o hindi, totoo pong may aswang doon sa tuktok ng bundok ng Halcon sa Mindoro. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana'y mabasa niyo po ito sa mga susunod na araw. Nagpapasalamat din po ako dahil nadiskubre ko po ang inyong channel at ito po ay nagbibigay libangan sa amin ng aking mga kasamahan dito araw-araw. More power po sa Ang Sundo Horror Stories. And God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Magandang gabi po sa lahat. Lubos na gumagalang, Seth. Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang naging karanasan namin ng aking asawa noong nagbubuntis siya sa aming panganay na anak.
Itago niyo na lang po ako sa pangalang Louie. Itong kwentong ito ay nagsimulang mangyari noong nasa 6 na buwang ipinagbubuntis ng aking asawang si Maritoni, ang aming anak. Nang mga panahong ding iyon, nagkaroon kami ng bagong kapitbahay na tawagin na lang natin sa pangalang Aling Carlota. Ito pong si Aling Carlota ay nagpakilala sa amin bilang pamangkin ng namayapang kapitbahay namin noon na si Lola Dore. Dahil walang ibang titira sa bahay ng matanda, siya na raw ang tumira dito. Mag-isa lang kasi si Aling Carlota sa buhay dahil hindi man lang ito nakapag-asawa at wala ring anak. Aling Carlota, kapag may kailangan po kayo wag ho kayong mahiyang magsabi sa amin ha. Salamat naman po at may kasama na itong asawa ko sa tuwing wala ako rito sa aming bahay. Saad ko kay Aling Carlota nang minsang isang hapon ay naabutan ko siyang nasa bahay namin. Magkasama sila ng aking asawa. Kuya Bari, naiiwan kasi itong walang kasama kaya sinamahan siya ng Ali. Mabuti nga yung may kasama siya at may makakausap, lalo na at palagi siyang mag-isa rito sa bahay ninyo. O siya Louie, Maritoni, uuwi na ako sa aking bahay. Pagpapaalam niya sa amin. Napangiti naman kami ng aking asawa at nagpaalam na rin sa kanya. Bait talaga ni Aling Carlota, no? Mabuti na lang at kasama mo siya rito. Masayang wika ko pa sa aking asawa. Napangiti naman siya sa akin at sumang-ayon sa aking sinabi. Lumipas ang mga araw at mas lalong napalapit pa si Aling Carlota sa amin. Mabait kasi talaga ito at matulungin. Madalas niyang sinasamahan ng aking asawa sa tuwing wala ako sa aming bahay dahil nga sa aking trabaho. Kahit papaano ay hindi ako nababahala dahil alam kong may kasama ang aking asawa at may tutulong sa kanya kung sakaling kailanganin niya. Hanggang sa isang beses noon, malapit na ako sa aming bahay nang makita ko si Aling Carlota na naglalakad patungo roon. Tatawagin ko pa sana siya ngunit hindi ko na nagawa pa dahil mabilis ang kanyang naging paglalakad. Kinabahan naman ako dahil baka may nangyaring masama sa aking asawa kung kaya't dali-dali akong naglakad patungo sa aming bahay. Noong malapit na ako ay narinig kong nagsasalita si Aling Carlota. Laking pagtataka ko lang dahil hindi ko naman maintindihan kung ano ang mga sinasabi nito. Dahan-dahan ako sa aking pagkilos habang patuloy na nakikinig sa kung anuman ang sinasabi niya. Papalapit na ako sa aming pintuan nang tumigil siya sa kanyang pagsasalita. Dahil doon, nagpatuloy na ako sa aking paglalakad at walang pagdadalawang isip na pumasok na lang sa aming bahay. Nang makapasok na ako, napatingin kaagad ako kay Aling Carlota at sa aking asawa. Hindi ko alam Kuya Bari pero nakaramdam po ako ng kaba nang makitang nakaupo sa tabi ng tulog kong asawa si Aling Carlota habang nakahawak sa tiyan nito. Noong makita ako nito, dali-dali niyang inalis ang kanyang kamay sa tiyan ng aking asawa saka tumayo ito. Naku, mabuti naman at nakauwi ka na, Louie. May magbabantay na sa iyong asawa. O siya, mauna na ako ha, uuwi na ako. Pagpapaalam nito at dali-daling lumabas ng bahay. Nagtaka naman ako dahil sa itinurang iyon ni Aling Carlota. Hindi ko alam pero may nararamdaman akong kakaiba ng mga oras na iyon. Lalo na at naalala ko ang mga narinig kong salita na hindi ko naman maintindihan. Wala naman sigurong ginagawa si Aling Carlota sa asawa ko. Ay naku, pagod lang ito Louie. Sabi ko na lang sa aking sarili at saka hinayaan na lang ang natutulog kong asawa. Kinagabihan din noon
Nang magising ang aking asawa, nakahanda na ang aming hapunan dahil ako na ang nagluto. Niyaya ko na lamang siyang kumain at habang kumakain na kami, hindi ko maiwasang tanungin siya. Maritoni, wala ka bang nararamdamang kakaiba? Hindi ba masakit ang tiyan mo? Tanong ko sa kanya. Napatingin naman sa akin ang aking asawa dahil sa naging tanong ko sa kanya. Matagal pa bago siya makasagot sa akin. Wala naman. Hindi rin masakit ang tiyan ko. Sa katunayan nga mas lalong gumanda pa ang pakiramdam ko. Tugon naman ito sa akin. Napatango na lang ako sa kanya. Nagpatuloy na lang kami sa aming pagkain at noong matapos ay nagpasya na kaming magpahinga. Kinaumagahan, naiwan naman ang aking asawa sa aming bahay dahil may trabaho ako. Nagpaalam din ako sa kanya na gagabihin ako ng aking uwi. Bago ako umalis ng aming bahay, pinagsabihan ko pa siyang mag-iingat kay Aling Carlota. Napakunot noon naman siya at labis na nagtaka kaya napatanong siya sa akin kung bakit. Ikinuwento ko naman sa kanya ang naabutan ko ng hapong iyon kaya napatango na lang siya. Louie, magtiwala ka kay Aling Carlota. Hindi siya masama. Wika pa niya sa akin. Hindi ko na siya pinatulan pa, Kuya Bari, at nagpaalam na akong aalis. Kinagabihan, mga bandang 7:00 ng gabi, umuwi na ako ng aming bahay. Habang naglalakad ako pa uwi, hindi ko maiwasan ang mangamba. Hindi ko alam pero kinakabahan talaga ako at nababahalang baka may nangyari sa aking asawa. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ay, grabe, ano ba naman to? Bakit ba ganito ang nararamdaman ko ngayon? Sana maayos ang aking asawa sa pag-uwi ko. Bulong ko lang sa aking sarili habang naglalakad pa uwi. Palinga-linga pa ako sa daanan ko dahil pakiramdam ko ay may nakasunod sa akin ng mga oras na iyon. Walang ano-ano. Bigla na lang gumigat ang aking mga pagyabag. Yung tipong tila may kung anong nakadagan sa aking balikat. Ilang sandali pa, nakarinig ako na tila bulong sa aking tenga. Dahil doon, nanigas na ang aking katawan at hindi na ako makalakad pa. Anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ako makagalaw? Tanong ko sa aking sarili. Pinipilit ko ang gumalaw, ngunit bigo ako. Hanggang sa mas lumakas pa ang mga bulong sa aking tenga. Naalala ko ng mga oras na iyon ang pagsasalita ni Aling Carlota na hindi ko maintindihan. Subalit nagtataka ako dahil hindi niya kaboses ang kung sino mang bumubulong sa aking tenga. Iba rin ang salitang ginagamit nito. Sino ka? Anong kailangan mo? Nabulalas ko na lang dahil sa magkahalong kaba at takot na nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Nang walang ano-ano, nakarinig ako ng hagik-gik. Kaya inilibot ko ang aking mga mata sa aking paligid. Nakaramdam ako ng takot nang may makita akong tila maitim na aninong nakatayo. Ilang dipa ang layo nito sa akin. Hindi ko alam kung sino o ano iyon, ngunit ang alam ko lang ay nasa hindi magandang sitwasyon ako ng mga oras na iyon. Napapikit na lang ako dahil doon. Ilang sandali pa, naramdaman ko na lang na tila na igagalaw ko na ang aking katawan.
Napamulat ako ng aking mga mata at tiningnan ko kung naroroon pa ang anino. Ngunit wala na ito. Tatakbo ko ng tinungo ang aming bahay dahil sa nangyari sa akin. Mas lalo akong nag-alala. Noong makarating ako sa aming bahay, naabutan kong bukas ang aming pintuan. Mas binilisan ko ang aking pagtakbo at noong makapasok ako, nakita ko si Aling Carlota at ang aking asawa. Nasa likuran ni Aling Carlota ang aking asawa. Dali-dali akong lumapit sa kanila matapos kong isarado ang aming pintuan. Anong nangyayari rito? Tanong ko pa sa kanila dahil naririnig kong tila nag-uorasyon si Aling Carlota. Hindi sila sumagot sa akin, bagkus ay nagpatuloy lang si Aling Carlota sa kanyang ginagawang orasyon habang nakahawak naman sa kanya ang aking asawa. Nang mga oras na iyon, muli kong narinig ang mga pagbulong sa aking tenga dahilan para hindi ko na naman maigalaw ang aking katawan. Nagpalinga-linga ako sa aming bahay nang mapansin kong tila may kung anong anino akong nakikita. Walang ano-ano. Naramdaman kong tila parang lumalaki ang aking ulo. Nakatingin lang sa akin ang aking asawa habang sumisigaw. Tama na! Hindi mo makukuha ang anak namin! Sigaw ni Maritoni. Nakahawak pa rin sa kanya si Aling Carlota na patuloy pa rin sa pag-usal ng orasyon. Noon ko lang ding napagtanto na napapalibutan pala sila ng asin. Sa isang kisap mata, bigla na lang dumilim ang paligid dahil namatay ang ilaw. Huwag kang bibitaw sa akin! Huwag kang bibitaw sa akin! Paulit-ulit na sabi ni Aling Carlota. Bigla naman akong nahulog sa sahig kaya dali-dali akong bumangon at lumapit sa aking asawa. Nang mahawakan ko siya ay sakto namang nakarinig kami ng malakas na orasyon. Hindi iyon si Aling Carlota, kaya batid naming may ibang tao kaming kasama ng mga oras na iyon. Iba rin ang kanyang pag-uorasyon dahil tila mapanganib ito. Napasigaw ang aking asawa dahil masakit raw ang tiyan nito. Mas nilakasan din ni Aling Carlota ang kanyang pag-uorasyon kontra sa kung sino mang nilalang na kasama namin. Makalipas ang ilang sandaling paglalaban nila ng orasyon ay biglang lumiwanag ang paligid. Wala kaming nakitang tao, bagkus ang nakita namin ay anino na mabilis na nawala. Tinulungan ko ang aking asawa na noon ay nakahawak pa rin sa tiyan niya. Maya-maya'y bigla na lang nawala ang pananakit ng kanyang tiyan. Dahil sa pagtataka ay napatanong kami kay Aling Carlota. Noon pa lang namin na nalaman na isa pala siyang manggagamot at ang nangyari ng gabing iyon ay labanan sa pagitan nila ng aswang na kakilala niya. Hindi daw niya aakalaing susundan pala siya nito at idadamay pa sana kami. Mabuti na lang at mas malakas itong si Aling Carlota at natalo niya ito. Nangako rin siyang hindi niya pababayaan ang aking asawa lalo na at maaaring bumalik iyon upang kunin ang aming anak. Aling Carlota, pasensya na po . Akala ko kasi may ginagawa na kayong hindi maganda sa asawa ko. Pasensya na po at napaghinalaan ko kayo ng masama. Ay walang problema, Louie. Ako ay nandito para ipagtanggol kayo. Wala akong masamang intensyon sa inyong mag-asawa. Sa katunayan ay para ko kayong mga anak. Kaya asahan mong naririto ako palagi para ipagtanggol kayo sa anumang kapahamakan. Wika ni Aling Carlota sa akin.
Napayakap naman kaming mag-asawa sa kanya at napangiti na lang sa amin ang matanda. Hanggang sa makapanganak na ang aking asawang si Maritoni, hindi na bumalik pa ang aswang na iyon. Ayon pa kay Aling Carlota, dahil sa protektado na nito ang aming pamilya, kaya natatakot na ring bumalik pa ang nasabing nilalang. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan sa aking buhay, Kuya Bari. Hindi pa rin ako makapaniwala na mayroon palang ganun. Mga orasyon na hindi maipaliwanag, ngunit ito pala ay isang mabisang proteksyon sa aming mag-asawa at anak. Hindi na muling nagparinig pa ang bulong na nagsasalita sa tenga ko. Mabuti naman dahil hindi ko talaga alam ang gagawin sa tuwing naririnig iyon. Isang karanasan na nagpabago sa aming buhay. Isang bagong ina ang aming kapiling sa araw-araw naming pamumuhay. Isang makapangyarihang orasyon ang nagtanggol sa aming buhay laban sa isang nilalang na galing sa kadiliman. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami and more power po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Louie. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.